May 300 na digital satellite receivers ang nakumpiska ng NTC sa Quiapo kanina. Marami na raw kasing cable providers ang nagrereklamo sa umano'y illegal na pagbenta nito. Yan ang story number 8 mula kay Errol Kabatbat. Kahit anong pakiusap ni Emerlita Tani, hindi pa rin niya nakumbinsi ang mga taga-National Telecommunications Commission na huwag bitbitin ang mga digital satellite receiver mula sa kanyang tindahan. Hindi raw kasi makakalusot ang katwiran nitong hindi niya alam na bawal ang pagtitinda ng digital satellite receiver na walang papeles mula sa gobyerno. Dapat yung nagbebenta nito, kailangan kumuha ng permit sa opisina. Kailangan registered sila. At saka kailangan meron silang memorandum of agreement doon sa mga service provider na inauthorize ng komisyon namin. Hindi lang si Tan ang nagulat sa biglang paglitaw ng mga taga-NTC. Ilang shop sa Roon, Ronquillo at Florentino sa Quiapo ang sinalakay ng mga armadong pulis at halos 300 unit ang nakumpiska nila. Gaya ni Tan, hindi rin nakapalag ang mga may-ari ng hakutin ng mga otoridad ang kanilang mga paninda. Bukod sa mura, madaling ikabit ang mga illegal na digital satellite receiver. Sa halagang 4,000 pesos kada unit at card, dangdang channel na ang mapapanood. Hindi na kailangang magbayad ng installation fee at iba pang mga requirement. Wala ring monthly fee hanggat hindi nasisira ang unit. Pero dahil walang mga permit, malaki raw ang lugi ng gobyerno rito, pati ng mga legitimate cable operator. 50 million to 100,000 ang nalulugi ng government. Pero bumaya lang kami kasi marami nang bibenta. Oo nga eh. Kailangan din namin ng extra income dahil sa tag-ina. Pero dahil nabisto sa halip na kumita, abonado patuloy ang mga tindahan. 5,000 pesos ang multa sa kanila sa bawat unit na nakumpiska. Errol Kabatbat, Evening News.